Yo! Sunday afternoon. May big bike ride kanina pero tinamaan tayo ng katami. Kaya hindi tayo sumama. Ang ganda ng weather, tanghalin tapat o cloudy. Walang araw. Pupunta lang tayo sa Honda EDSA sa may East Avenue. Sisilipin lang natin at uupuan yung tinitingnan nating motor lately, yung CB650R E-Clutch. Tingin lang, tingin. Hindi naman tayo bibili. Plano lang, plano. Wishing na magkaroon tayo nun. Kakaroon kaya tayo nun. Hindi natin sure. Siyempre, dahil big bike yung titignan natin, big bike rin dadali natin kasi hindi na ito nagagamit. Tsaka tinetesting rin pala natin tong dalawang mics na ginawa kong bago. Lazada mic, yung Stone Go, tsaka isang Cardo flat mic. Nilagyan lang natin ng jack connectors, yung dalawa. Yung sa Stone Go tinanggal natin sa gooseneck, kasi yung Cardo naman pinalitan natin yung dulo kasi proprietary yung connector nila eh. Pinalitan natin ng jack din. Tapos splitter yung ginamit natin, itong puti kung nakikita nyo. Same dun sa ano nga yung isang helmet natin, Astro GX. Sarap mag-ride nang dito lang. Ewan ko kung ba't ako biglang na-curious dun sa Honda CB650R na E-Clutch. Dati wala sa radar ko yun kasi nga hindi ko masyado type yung design. Siyempre CB400 pa rin, di ba? Timeless yung design. Pero habang tumatagal at habang padami yung YouTube watch history ng puro ganun, parang nabe-brainwash ka na rin eh, di ba? Kaya titingnan lang natin, upuan natin, let's see how it feels. Sana maka-testing rin tayo nun kung wala tayong kakilala na merong ganun. Woohoo! Oh my God. Figure it out as we go along. Instinct na lang. Gusto ko pa rin naman tong Vogue. Sobrang na-enjoy ko pa rin siya. Every time na I-use it, napapangiti pa rin ako. Nako-curious lang din ako dun sa technology na E-Clutch. Not that I have any problems shifting. Ito nga may slipper clutch din. You don't even need to rev match downshift. Ayan o. Wala eh, hindi mo kailangan eh. Tapos gusto ko ba yung headlight nung CB650R 2024-2025 model. Mukha kasi siyang, alam niyo yung lumang fluorescent na bilog. Parang ganun yung korte niya eh. Or neon light. Pero nung pinakita ko sa anak ko, sabi niya, wow, that's a nice headlight. Kaya subjective talaga, iba-iba tayo ng taste. Na-miss ko rin tong Tour Cross 3 ah. Napakaswabe talaga nitong motor na to. Kalayaan, U-turn tayo sa Philco. I just want to know how it feels like to ride, to sit on the CB650R E-Clutch. Check natin pricing, promos, inspeksyonin natin. Confirm na rin natin kung dalawa lang ba talaga yung kulay na available sa Pilipinas, itim tsaka pula. What a bike. Tayo, U-turn. Cover tayo dito kay Rush. Take cover. Tapos kanan na dito. Magkano na ba ang resale value nitong 500 AC? Gusto ko maximum 2 bikes lang talaga. 1 expressway bike and 1 scooter, which is the S125. Wala naman tayong balak palitan yun. Uy, si Nick, congrats oh. Congrats agad Nick sa iyong bagong Ace Pro 2. Katas ng Japan.
Dapat ba kumana na dito? Pwede. Or pwede rin diretso. Tapos kakaliwa tayo somewhere here. I think here, if I'm not mistaken. Right here. Sarap po Sunday afternoon. Luwag. Tapos kakanan tayo dito para makalabas tayong EDSA. Yung pag solder, mahirap lang talaga siya dahil ang nipis ng mga kable. Pero pag alam mo na, yun na yun, kayang kaya na. Hindi lang talaga tayo magmamass produce. Tsaka hindi na ako nagsiseries. Parang nagkakaroon pa ng vulnerability dun sa dugtungan eh. Kaya splitter na lang. Dami naman pwedeng pagsaksakan sa helmet. Ayan, sa kanto, pagkaanan natin dito, nandyan na yung Honda Motor Trade yata ito eh. Where is it? Ayun. Dito na lang. Honda Motor Trade Nationwide Corporation. Good afternoon. Gusto ko silipin yung Honda CB650 RE. Hi. Ano po? Sir? Oo. Nag-vlog lang ako. Okay lang ba? Sir. Sige. Nagbababa ko na lang sir, ano kulay pa? Ano bang meron? Meron kami yung red tsaka yung black. Dalawa lang. Yung black ba gloss or matte? Matte sir. Andun sir yung standard natin. Yung red na lang. Yung red na lang. Sige sir. Papababa mo dito? Ibababa ko na. Ah, hindi pwede tingnan doon? Sa warehouse sir. Ah, okay. Hindi ba hassle? Okay lang sir. Oh, sige. Iwan ko dito ha. Sige po. Ito siya. Matte black standard. 524. I think plus 40,000 yun, so it's almost 600,000. Green pala to eh. Okay din yung green ah. Parang texture din ng road. What is this? CB650 RE clutch. At ito yung Rebel ni Maui 1100. Ganda rin yung blue ah. Ito yung ADB 750 kay Alf. Kano to? Magkano yung presyo niya? 799,000. Social talaga si Alf. Napakaganda ng motor. Pang mayaman. Okay, ang una kong inisip dito, pagkaupo ko, medyo ipitagad yung crotch natin. The seat is like leaning forward, kaya napupush ako lalo papunta sa harap, kaya ayan, ipit. But I find the matte green color really attractive. Ang ganda ng kulay. Walang ganyan sa States. May test ride ba kayo nito? Sa ngayon sir, is wala pa po yung aming demo unit. Nagkakaroon kayong demo unit? Yes sir, pero hindi ko pa alam kung kailan ko i-deliver. Teka. Oh, parehong-pareho lang to, pati ride height ng isa, no? Opo. Natagdagan sa kanya sa ESP clutch. Oo. Upuan natin ulit, tignan natin kung talagang masakit. Siyempre, pagpipili ka ng motor, dapat pag inupuan mo pa lang, gusto mo na. Ayoko naman nung parang mapipilitan ka lang just because of the technology on the motorcycle. Iniisip ko rin siyempre, tatagal ba ako sa pagkakaupo dito? Mainipin ako eh. Gusto ko nga puro short rides lang eh. Pero kung kakaupo ko pa lang, may nararamdaman na akong hindi okay. That is something really huge to consider. Yes sir, dual channel ABS, dual disc, traction control, tsaka meron siyang HASS, Honda Ignition Security System. Ano yung ibig sabihin nun? Yun niya sir, meron siyang microchip
Okay, parang sa Vespa. Opo, so yun sir, hindi mag-open yung unit natin kapag hindi yun yung mismong susi na ikakapit natin dito. Okay, so yung original tsaka duplicate parehong may chip. Parehong may chip. Yung look talaga nitong bagong Honda CB650R E-Clutch, it's really growing on me. Siyempre lalo na pag narinig mo na yung inline 4 engine, nakaka-excite din. Hopefully makasubok tayo nito soon, just to confirm kung talagang para sa atin ba to o hindi. Ayun, nasilip na natin. Medyo masakit sa bayag yung upo, kasi para siyang pababa eh, para kang tinutulak pa forward, kaya ipit na ipit. Ang init na, grabe, kanina ganda ng panahon, no? Tapos ngayon wala na, hindi ko na naantay si CK, bibigyan daw niya akong price list dapat eh. Yung init na eh. Uwi na tayo, pawis na ako, at least naka-ride. Fortnight na lang tayo sa bahay. Sana nakauwi na si Rafi para may ka-duos na ako. Kanina umaga nanalo na kami. Let's go! Thank you nga pala sa mga kaibigan ni Mike Bomac, kay Ava, kay Georgie, mga nagbigay ng shoutout sa DJ DLS Boys. Thank you very much. Huge shoutout to you too, Ava and Georgie. Kakapanood ko lang din kanina nung vlog ni Omar TV eh. Kasama niya si Mr. Sarap. Binibreakin daw yung goma. Panay ang pinta sa exhaust ni Mr. Sarap eh, yung panigali eh. E-bike eh. Kulang daw, kulang. Lakas mambudol ni Omar. Mr. Sarap, ang ganda nga oh, tahimik. Wow pare, napakaganda. Siyempre maganda yan pag naka-legit na Akrapovic. Parang 200k yata yun eh. Napakaingay nun. Dumadagundong yun dinala sa bahay namin yung V4S na nakaganon. Idle pa lang, lumilindol na eh. Kuhan nga natin yung Cardo, tingnan natin. Hey Cardo, battery status. Battery status, full. Hey Cardo, battery status. Battery status, full. Sana maganda yung recording yan using another Cardo mic. Yung motor ni Alf, pang ano eh, yayamanin, napakamahal. 800k, grabe. Big time talaga si Alf, idol. Tapos naka V-line Navi pa. Big time. How to be po, Mr. Alf Alba. I think with that short experience sitting on the Honda CB650R, we need to have more thinking to do. Is it going to be worth the upgrade? But we'll be sacrificing our seating comfort just for the E-Clutch technology. I have no complaints with my Vogue 500 AC anyway. It is still a very fun bike to ride. Wala nga tayong oras eh. Wala nga tayong masyadong desire na magmalayo eh. Baka maging garage queen lang yun. Napansin ko lang na napakaraming CB650R, yung older model, sa second hand big bike market. That's what I'm getting. Siguro kaya rin ako medyo na-inception na to go down the CB650R rabbit hole, the old and the new. Kasi nga, yun yung nasa marketplace feed ko lagi, puro CB650R. Tsaka syempre, yung inline 4 engine, yun talaga yung isa sa mga desirable na factor ng CB650R. Kasi nga, napakaganda ng tunog. Maganda sana yung CB400. Pero syempre, either bibili ka ng sobrang mahal, katulad nung last time na may nag-post at 500 plus K, or yung luma na ayoko namang magkaroon ng luma na motor. Wala akong tiyaga mag-alaga. Ngayon, salamat ulit CK sa pag-accommodate. Binaba pa from the storage yung matte black na CB650R E-Clutch version. Yung pagka-matte niya parang ganito sa Vogue. Maganda yung green actually, yung sa standard version. Kakaiba siya eh. Hindi siya yung parang matte na plastic kasi, metal kasi yun. Kaya parang okay din. Sayang hindi ko nakita yung candy red. Why change this when it's still giving me the same feeling as if I've had it for the first time? Okay pa to. Maraming salamat sa mga nanood nitong napakaiksing vlog. Vogue naman, puro Vespa na lang eh. Dagdagan natin ang mileage to. Salamat sa mga sumusubaybay. Huwag nyo na i-share.
Atin-atin lang to. DJ DLS. YouTube lang tayo. Peace out.